Nasubukan nyo na bang gumawa ng peanut roll na pang negosyo? O siya sa mga naghahanap dyan na pang extra income na kahit nasa bahay ka lang ay pwede kang kumita. Ito po yung klase negosyo na madaling gawin at mabilis din ibenta. At hindi lang yan, pwede ka makapagsimula sa maliit na puhunan. Kaya kung ikaw ay naghahanap na pang extra income, para sa'yo ang video na ito. Kaya sa mga hindi pa nakapanood ng aking peanut roll business at sa mga nag-request kung paano gagawin ang aking peanut roll, eto na. Gagawa po tayo ng peanut roll with sesame seeds. Special po ang peanut roll na ito kasi lalagyan po natin ng sesame seeds. So eto na, ang una po natin gagawin ay isasangag po natin yung peanuts. Isasangag lang po natin ang peanuts na walang mantika. O baka naman may magko-comment naman dito kung lalagyan ba ng mantika. Sasangag nga ni. Pag malutong na ang mga peanuts, aalisin na po natin siya sa kahirapan. Kung baga hahanguin na po natin. Baka naman may magtatanong na naman dito kung paano malalaman kung naluluto na ba yung peanuts. Syempre malamang titikman talaga natin para malalaman po natin kung malutong na ba yung peanuts. Pagkatapos pong maluto ang ating mga mani, syempre para tuloy-tuloy na po yung trabaho, dikdikin na po natin. Pero kung meron po tayong food grinder, mas maganda. Pero wag masyadong pino, dapat may buo-buo. Para naman sa ganon, meron pa pong mangunguyang mani ang ating mga customers. So eto na po yung 1 kilong peanuts. Sa mga nagtatanong dyan kung pwede ba yung hubad na mani, ay pwede po talaga, basta peanuts. So yun na po ang 1 kilong peanuts. So naglagay po ako dito ng 2 kilong brown sugar. So 1:2 po ang ratio ng aking peanut roll. Kung iisipin po natin siya, medyo marami na po yung 2 kilong asukal. Pero para sa akin, tamang blending na po sa ating lumpia wrapper. Kasi yung lumpia wrapper po natin ay medyo maalat-alat po talaga. Pero kung hindi po maalat ang lumpia wrapper po sa inyo, pwede nyo naman po i-adjust yung asukal. Bawasan nyo na lang po ang asukal. Kung gaano karami ang binawas nyo sa asukal, yun din po ang idadagdag nyo po sa peanuts. Para naman sa ganon ay makuha po natin yung tamang kitaan ng ating peanut roll. 2 ingredients lang talaga ang ihahalo mo tapos iro-roll mo na yan sa lumpia wrapper. Sa lumpia wrapper nga pala, ang gamit ko ay small and then hinati ko po siya sa 2. Pali yung isang wrapper ay hahatiin nyo lang. So ganun lang po ang gagawin po ninyo. Pag gumagawa po kayo nito, dapat tapusin nyo po sa pag-roll. Kumbaga i-roll nyo po lahat sa mga lumpia wrapper. Kung hindi nyo po matatapos sa isang araw sa pag-roll, pwede naman po pag kinabukasan na. Ilagay nyo lang po sa safe na lagayan yung hindi mapapasukan ng langgam. Sa akin po, nilalagay ko po siya sa ref para sure. Pero hindi po sa freezer ha, sa chiller lang. Minsan nga po, sa sobra kong busy, umabot po siya ng 2 araw bago ko po siya maluto. Gusto ko po kasi isabay ko sila sa pagluluto para isahan na lang yung trabaho. So ito nga pala yung sesame seeds na ilalagay po natin sa ating peanut roll. Konti lang po ang sesame seeds na ito kasi hindi po lahat ng peanut roll ay lalagyan ko po ng sesame seeds. So ayan na, lulutuin na po natin ang ating mga torrones di mani. Pwede nga pala itong lutuin sa kahoy, sa digaas, o kahit anong lutuan na meron po kayo sa bahay ay pwede po talaga. Basta ang importante ay uminit po yung kawali ninyo. Naglagay nga pala ako dito ng maraming mantika. Kung susukatin po siya ay nasa 1 litro at kalahati po ang nilagay ko. Kung marami ang mantika, mas marami po ang malulutong turones. Mas maganda talaga maraming mantika para mabilis matapos ang pagluluto mo sa peanut roll. So ayan, pinapainit ko lang yung mantika bago po nating lunuran ng ating mga turones. Dapat mainit na mainit po talaga yung mantika bago po natin ilulunod po ang ating mga turones. So naglagay nga pala ako ng 2 kutsarang brown sugar pagkatapos po mailunod ang 1 platong turones. Halo-haloin lang po natin yan hanggang sa maluto po yung mga turones, hanggang sa mag-melt din po yung asukal na nilagay po natin. Pag hindi po natin siya hahaluin, yung asukal na nilagay po natin ay nagbe-melt na po yun sa ilalim. So ang mangyayari, may mga turones na makapal ang coating. So hindi lahat ng turones ay naka-sugar coated. So kailangan po talaga natin halo-haluin para magpantay po yung ating coating. At huwag po natin hayaan na mag-overcook po yung ating turones para naman sa ganon ay hindi po papait yung ating mga turones. So ayan, luto na po ang ating turones at nilagyan ko na kaagad ng sesame seeds. So ngayon, pag-uusapan po natin ang puhunan kung magkano po ang nagastos sa ating peanut roll with sesame seeds. So ilalagay ko na lang sa screen ang buong detalye kung ano ang mga dapat bilhin sa ating peanut roll. So gumastos po ako sa halagang 880 pesos. Medyo may kamahalan po talaga siya sa ngayon compare sa nabili ko dati. Kasi ang mga ingredients na ito ay nabibili ko lang dati ng mura.
Kaya sa ganitong nagbi-business po tayo, dapat po tayong mag-costing. Magkaiba po kasi yung presyo na pinagbilhan po natin, kaya dapat po talaga mag-costing po tayo. Ang presyo nga pala ng aking peanut roll ay 20 pesos per pack. And then yung laman ay 10 piraso. Bali 10 pieces po yung laman. So ito na po yung pinakamurang presyo sa ating peanut roll kung i-check nyo po sa mga supermarket. So nakagawa po ako ng 85 packs. Tigsa 10 po ang laman per pack. Ang benta ko po nito ay 20 pesos per pack. So pag mabenta po ay nasa 1,700 pesos. Ang puhunan po ay 880 pesos. So kayo na lang po ang mag-compute kung magkano po ang kinikita ko dyan. O siya, hanggang dito na lang yung aking video. Sana nagustuhan nyo po ang aking business ideas at sana may natutunan po kayo sa araw na ito. If you like this video, don't forget to follow me para updated po kayo sa susunod kong video. Huwag nyo pong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para makakatulong po tayo sa mga taong naghahanap ng business ideas na katulad nito. So that's it for today. Thank you for watching.